Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and started walking. He touched the dumb man and started talking. He put their lives on back together. But we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together. Oh, we need Jesus now more than ever. In the book of Revelation, read about the tribulation. We are headed in that direction. Thank you, Lord. Only Jesus' blood can give protection. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. For we need, yes we need Jesus now more than ever. Okay, magandang gabi sa lahat. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay sa ating Bible study on air, no? Sa ating mga kaibigan sa Luzon, mga kapatiran kay Kristo, magandang gabi at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. O sa atong mga kaigsunan usab dinhi sa Mindanao, mayong gabi sa inyong tanan, no? Ang Dios maayo kay sa atong makinabuhi. Hallelujah. Salamat sa Dios. Okay, sa mga nanonood ngayon, magandang gabi, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kay Sister Nancy de Castro sa Tuigson usab sa Alay, kay Sister Lery Tolentino, ingon man kay sa Sister Esperanza por Consula Portion Cola Sabala, at maging kay Pastora Ana Gristores, isang mapapalang gabi sa atong mga kaigsunan usab sa El Salvador. Maayong gabi, maayong pagpanlantaw sa inyo diha, no? Thank you Jesus. Kay Frank T.C. Lacambra, God bless for watching. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kababayan din na sa ibang bansa, no? Isang mapagpalang araw sa inyo, mapagpalang umaga. Kayo po'y binabati ko ng isang mapagpalang araw. Kung araw man ngayon sa inyo,
kung hapon man, isang mapagpalang hapon. So, lahat na taga-subaybay sa ating palatuntunan o sa ating Bible Study on Air, God bless everyone. So, pagpalain po tayo sa ating panunood sa gabing ito. Kay Ma'am Jennifer Dalion, God bless for watching. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, mga kaibigan kay Kristo, sa ating mga kapatiran, ang pag-aralan natin sa gabing ito ay napakahalaga po ito, ano? Kasi ito'y fundasyon ng ating pananampalataya, no? Ngayon, ang topic na ang ating topic ngayon sa gabing ito ay patungkol sa cornerstone at millstone. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Kristo at kay Peter the Apostles. Hallelujah. So yun po, doon tayo mag-focus sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ngayon, natanong ko lang po sa inyo kung malinaw ba ang ating audio ngayon, no? Hallelujah. Ngayon, sa ating pag-aaral, ito ay paglilinaw kung sino talaga si Apostol Pedro at ano talaga ang posisyon ng Apostol Pedro sa iglesia. Ayan, sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa ating panahon, di lang sa ating panahon, noon pa man, meron ng pong tinatawag na kumakalat na mga turo na nagbigay kalituhan, no? Patungkol po sa katauhan ni Apostol Pedro. Kasi po, sabi po nila, o sabi po sa turo, ayan, na the church, yung simbahan daw o iglesia ng Diyos ay, kumbaga si Peter daw ang founder. Yun po. Ayan, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi nice po natin linawin, mahalaga po yan, dahil yan ay fundasyon ng ating pananampalataya. Now, kung pag-usapan natin fundasyon, napakahalaga po yan, di ba? Napakahalaga ang fundasyon, sapagkat doon nakasalalay ang kalagayan ng ating spiritual na buhay. Kaya kung tayo nagtatayo ng bahay, dapat siguraduhin natin kung maayos ba ang pundasyon, kung matibay bang pundasyon, ganun po. So, bago tayo dumako sa pinaka-topic natin, tayo po'y manalangin sa gabing ito para bigyan po tayo ng linaw o pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, dahil ikaw po ay mabuti sa amin, at ikaw rin ang Diyos na siyang pinagmula ng kaalaman, ang karunungan. Kaya po, Ama namin na nasa langit, ang dalangin ko po na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at ipagkaloob mo, Panginoon, ang karunungan at ang kaalaman na nanggagaling sa iyo. Ama, pagpalain mo lahat ng ang mga nanonood at sumusubaybay sa topic ngayong gabi. At dalangin ko po na ang iyong banal na espiritu ang siyang magbigay linaw at pahiran po ng kapangyarihan at espiritu mo ang mensahe na aming mapakinggan sa gabing ito. Nang sa gayon, Panginoon, ito ay siyang tutulong sa amin na maging matibay ang aming pundasyon bilang mga Kristiyano at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Yun po, no? So ngayon, ang tanong, mga kapatid kay Kristo, sino ba talaga si Pedro? Si Apostol Pedro. At ano ba talaga ang description ni Pedro? Ano ba talaga ang posisyon ni Peter bilang isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus? Ngayon, meron akong babasahin sa inyo dito sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, no?
sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, sa may talatang 40 hanggang 42. So, okay. Ang sabi rito, ang isa sa dalawang nakarinig ng mga salita ni Juan, ay tumutukoy ito kay Kristo, mga salita na sinasabi ni Juan, ay sumunod sa kanya si Andres na kapatid ni Simon na Pedro. Ngayon, talatang 41, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. Tapos, at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesyas. So itong si Andres, siyang unang nangaral kay Simon na kanyang kapatid. Na sinabi niya, nasumpungan namin ang Mesyas. Ang tinutukoy niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kung liwanagin ay ang Kristo. Ngayon dito sa talatang 42, ang sabi rito, dinala niya si Simon doon kay Jesus. Ngayon, tinitigan ni Jesus si Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, ikaw ay tatawaging Sifas. Ikaw ay tatawaging Sifas, naliliwanagin ay Pedro. Nang ibig sabihin ay bato. Sa English, ganito ang pagkasulat. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is interpretation a stone. Tawag sa iyo ay bato. Ayan. So, nakita natin dito na ang tumawag kay Simon, na dinescribe si Simon bilang bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, ano ba ang ibig sabihin ng Cephas or Pedro sa talatang ito na tumutukoy kay Pedro or kay Simon? Sa original Bible, sa Greek Bible, kasi po ang Biblia ay sinulat po yan sa dalawang original manuscript. Ang Old Testament ay sinulat mula sa Hebrew Bible or Aramaic. Sa New Testament ay sinulat mula sa lingwahe na Griego. Kaya itong New Testament is ito'y nanggaling sa Greek na manuscript. Ngayon, itong Cephas or stone or Peter, ang ibig sabihin niyan sa original text sa Greek Bible ay millstone. Ano ibig sabihin ng millstone? Gilingang bato. Ayan. So, gilingang bato, ibig sabihin yan, a grinding stone. Si Peter, ang description sa kanya ay gilingang bato na sa madaling sabi, batong pandurog. Yun ang description ni Peter. Tinitigan ni Jesus Christ si Peter at you are Peter. Sabi ng Panginoon kay Simon, mula ngayon, ikaw ay tatawaging Pedro. Bakit? Dahil po sa kakaibang boldness, kakabang tapang na taglay ni Apostol Pedro. Kung nakita natin si Peter, siya ho ang madaling magsalita. Mavukal po si Pedro. Yan po. Ngayon, ano ba ang tinatawag na role ni Peter, ni Apostol Pedro bilang apostoles ng Panginoon? Bakit siya ay itinuturing na millstone
grinding stone, a crusher. Yun po. Kasi ho, mga kaibigan, siya ay ginamit ng Panginoon bilang pandurog. Ayan. Ibig sabihin ng pandurog. Ano ba ang dudurugin? Ayan. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo rin ang pangalawang uring bato rito sa Biblia, yung tinatawag na Petra or rock, na tumutukoy rin sa ating Panginoong Hesus. Ayan. So dito sa Bible, ang sabi ng Panginoong Kristo, "Upon this rock I will build my church." Yung rock na yon, ang ibig sabihin ng rock na yon is Petra. Iba naman ang meaning doon. Oo. Patungkol sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan kay Kristo, iba po ang description ng ating Panginoong Hesus bilang bato. Sino ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ, as stone, siya ang description niya ay cornerstone. Saan ba ginagamit yung cornerstone? Kung nakikita ninyo sa Old Testament builders na nagtatayo ng mga gusali, pyramid, ay ginagamit nila yung panulok na bato, cornerstone, na perfect square, mga kaibigan. Yan, di ba? So, ang ating Panginoong Kristo, ang description niya, ay tinatawag siya na cornerstone sapagkat siya ang pundasyon na doon itatayo ang kanyang iglesia or kanyang mananampalataya. Yan ang sabi ng Panginoong Kristo diyan sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Upon this rock I will build my church." Pag sinasabi ng Biblia, "Upon this rock I will build my church," ibig sabihin yan na sa kanyang sarili, doon sa cornerstone, ang kanyang sarili, doon itatayo ang kanyang iglesia. Pero ngayon, meron pa tayong makikitang katunayan diyan sa ating mga sinasabi. So dito sa Biblia, sa sulat naman ni Apostol Pablo, sa Efeso, Kapitulo 2 o Kabanata 2 sa may talatang 20, ganito po ang pagkasulat. Ngayon, ang sabi dito ng Biblia, okay, sabi rito "You are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone." Kayo itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo rin ang pangulong bato sa panulok. So si Apostol Pablo nagsasabi that Jesus Christ is the chief cornerstone. Si Pedro rin mismo ang nagsabi na si Jesus Christ ay the chief cornerstone sa kanyang pangaral doon sa Aklat ng Mga Gawa. Sa Aklat ng Mga Gawa, sa may Kabanata 4, sa may talatang 11, ganito po ang sabi ni Pedro. Si Pedro mismo ang nangaral nito. Hindi ho ibang apostol kundi si Pedro. Ang sabi ni Apostle Peter, talatang 11, "This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner." Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. Peter, referring his preaching on Jesus. So, ibig sabihin, ang tinutukoy po ni Pedro sa kanyang pangaral, talatang ito, ay ang ating Panginoong Hesus. Katunayan dito sa talatang 12, itinuloy ni Apostol Pedro ang kanyang sabi. Sabi rito, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." So nakita natin mismo si Apostle Peter
nangaral siya, hindi niya itinuturing ang kanyang sarili bilang cornerstone. Ni ang kanyang sinasabi rito, ang fondasyon ng cornerstone, pangulo sa panulok, ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po mga kaibigan kay Kristo. Hallelujah! So, sana po nakuha ninyo yan. Okay, ngayon, meron din tayong bigyang pansin dito. No? Dahil po, si Apostol San Pedro, kumbaga sa naging matunog siya sa kanyang karakter dito sa Biblia at naging instrumento rin siya ng kumbaga sa ginagamit rin siya na bilang sabi nila that Peter ay fondasyon ng church. Pero mga kapatid kay Kristo, mamaya pakita ko sa inyo na kayo rin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay makikita nyo mamaya. Hintayin nyo. Hallelujah. Okay. Ano ang naghatid kay Apostol Pedro upang siya tawaging batong pandurog? Yan po. So, nakita natin dito, no? Na si Jesus Christ is the cornerstone while Peter, Apostle Peter, is the millstone. Ngayon, ano ba ang naghahatid kay Apostol Pedro upang siya tawaging batong pandurog or millstone? Mga kaibigan kay Kristo. Ngayon, dito tayo sa aklat ni Mateo, sa may kabanata 16, mag-umpisa tayo dito sa 13. Sapagkat mayroon tayong titingnan ditong mabuti, dahil ito ay, kumbaga ang ating Panginoong Hesukristo, inalam niya mula sa kanila kung sino ang lubos na nakakilala sa Kanya. Kung sino ang lubos na nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa talatang 13, ganito. Nang dumating sa Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ngayon, huwag po nating ihiwalay ang context sa mga talatang ito para makita natin kung ano talaga ang ano ang iparating ng ating Panginoong Kristo. Ngayon sa ating nabasa ngayon, sa talatang 13, inalam ng Panginoong Hesukristo, mula sa kanyang mga alagad, kung ano talaga ang alam ng mga tao patungkol kay Kristo Jesus. Sabi nga ni Jesus, tinanong niya kanyang mga alagad, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ngayon dito, ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo sumagot. Ang sagot nila na ayon din sa kanilang napakinggan mula sa mga tao. At kanilang sinabi, Panginoon, ang sabi ng mga tao ay ikaw rin si Juan Bautista. Ang ilan, nagsabi na ikaw rin si Elias. Ikaw ay si Elias. Ang iba naman, nagsabi na ikaw ay si Jeremias o isa sa mga propita. So ngayon, nalaman ni Jesus Christ na ang mga tao sa labas, wala talagang kaalam-alam, hindi nila kilala kung sino talaga ang Mesyas, ang ating Panginoong Kristo. Yun po mga kaibigan, dahil kita natin dito, iba-iba ang sagot nila. Ngayon, nagtanong uli ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. At ganito ang tanong ng ating Panginoong Kristo. Sinabi niya sa kanila, datapwat ano baga ang sabi ninyo tungkol sa sino ako? So sabi ng Panginoong Hesus sa kanilang mga alagad, kayo, tatanungin ko kayo, gaano ninyo ako kakilala kung sino ako? Yan. Ngayon dito sa talatang 16, tingnan ninyong mabuti. Si Pedro ang sumagot. Si Apostol Pedro ang sumagot. Ang sabi ni Apostol Pedro, na ikaw ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Ang sabi ni Peter, that you are the Christ,
the Son of the living God. Dito po, merong sinabi ang Panginoon patungkol sa bagay na sinagot ni Apostol Pedro tungkol kay Jesus. Di ba? Ano ang pinaka-context sa ating binasa? Gusto ni Jesus Christ na malaman ng mga tao at hindi lang ng mga taong labas, kundi kanyang mga alagad mismo kung sino talaga si Jesus. Ngayon, si Peter ay sumagot. Sabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Ang sagot ni Jesus Christ kay Peter, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito sa laman, ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Mga kaibigan kay Kristo, ano ba ang ipinahayag ng Ama na nasa langit kay Peter? Siyempre, yung revelation na ibinigay ng Ama kay Peter that Jesus is the Christ, the Son of the living God. So yun po. Dahil sa kapahayagan na ibinigay ng Ama na nasa langit kay Peter that Jesus is the Christ, the Son of the living God, sabi ng Panginoong Hesus sa talatang 18, "Now I say also to thee that thou art Peter. Tatawagin kang bato or pangdurog, gilingan. But upon this rock I will build my church." Ang ibig sabihin doon, sabi ng ating Panginoon Kristo, "Upon this rock I will build my church." Sa talatang 18, dalawang persona ang pinag-usapan dito. Unang-una, patungkol kay Peter. Ang pangalawa, patungkol sa ating Panginoong Hesus. Yung sabi ng Panginoong Hesus that you are Peter, meaning you are stone. Ang ibig sabihin that you are Peter, na ikaw ay bato na pangdurog o gilingan. And upon this rock I will build my church. Tinuro ng Panginoon ng kanyang sarili, upon this rock I will build my church. Sa kanyang sarili mismo, sa ating Panginoong Hesus, itatayo ng Diyos ang iglesia. See? Ayan po mga kaibigan. Ang gusto ng Panginoon dito, na yung revelation na ibinigay ng Diyos kay Peter ay gagawing instrumento sa mga alagad ng Panginoong Hesus, hindi lamang kay Pedro, una kay Pedro, that Jesus is the Christ. Yung revelation na yun ay gusto ng Diyos na gagawing instrumento na pandurog. Ano ang dudurugin, mga kaibigan? Dudurugin yung mga human philosophy. Dudurugin yung mga false doctrine of yung tinatawag na traditional teachings na mga taong pinanindigan nila mula noon, mga kaibigan kay Kristo. Ang gusto ng Panginoon na walang sino man o walang anuman na maging instrumento o pundasyon ng paniniwala ng tao mula sa ating Panginoong Kristo, kundi yung kapahayagan na ibinigay ng Diyos kay Peter that Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God. Yan po. Napakaganda po ang binigay ng Panginoon dito, mga kaibigan. Ngayon, meron pa rito sa talatang 19, kita ko sa inyo mga kaibigan, ito yung maganda. Huwag tayong humiwalay sa context. Dito sa talatang 19 sa Matthew 16, sabi ng Panginoon, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian, the keys in the kingdom of heaven.
At anumang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang nawa ko po sa iyo mga kaibigan sapagkat ang Panginoon, mayroon po siyang ipinahayag tungkol sa bagay na ito'y isang wonderful, isang kahanga-hanga, kamanghamanghang bagay tungkol sa talatang ito. Oh, ano bang ibig sabihin ng tatalian dito? Ano bang ibig sabihin ng kakalagan dito? Binding and loosing, mga kaibigan. Okay. Ito namang tatalian sa original version, mga kapatid kay Kristo, yung talagang tatalian. At itong loose naman, yung kalagan, ang ibig sabihin yan, to destroy, wawasakin, dudurugin. Ayan, dudurugin, wawasakin. Ayan, ano ba ang purpose ng Panginoon? Kung bakit inihayag niya sa kanyang mga alagad, unang-una kay Peter, ang tungkol sa ating Panginoong Kristo, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ganito po, i-apply natin ang talatang 19, yung tinatawag na kung ano ang iyong tatalian dito, tatalian sa langit. Unang-una dito tayo sa tinatawag na kalagan. Ibig sabihin yan, to break up, to destroy, to dissolve. Ayan. Ang layunan niyan, mga kaibigan kay Kristo, upang wasakin na anumang mga tinatawag na pinanindigan ng mga tao. Diba? Pinanindigan ng mga tao sa kanilang mga sarili, mga human principle, human philosophy, yung mga turo na tinuturo ng mga ninuno noong araw na nasanhi ng pagkaligaw ng marami. Yun po mga kaibigan, yung revelation na ibinigay ng Diyos kay Peter, yun ang gagamitin para wasakin ng anumang turo na hindi galing sa Diyos at ipapalit yung revelation that the only Savior is Jesus Christ. At ipapalit yung turo that Jesus Christ is the only begotten Son of God. At walang kaligtasan na masumpungan natin kahit saan. Sapagkat isa lang ang pangalan ibinigay ng Ama dito sa lupa, pangalan ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan kay Kristo. Ngayon, di ba? Sa 2 Corinthians, tingnan natin, talatang 10, yung patungkol diyan sa wawasakin, yung loose. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Okay. Ang sabi dito, sapagkat ang sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihang gumiba. Yan na may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ano yun? May sandata. Ano yung sandata? Our knowledge about the Son of God. The knowledge about the Son of God at who is Jesus. Yung tanong ng Panginoong Kristo, sino ba ang anak ng tao? Ano ba ang inyong pagkakilala sa akin? Ano ba ang inyong pagkaalam kung sino ako? Sabi ng Ama na sa langit, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Yun ang sandatang yun, mga kaibigan, ang gigiba sa anuman na mga tinatawag na human principles, yung mga pinaninindigan na hindi galing sa Diyos. Dito sa talatang 5, ang sabi rito, mga kaibigan, casting down imaginations, every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Sa Tagalog, ang siyang gumigiba ng mga maling haka ng bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip
sa pagtalima kay Kristo Jesus. Hallelujah! Di ba? Yun po mga kaibigan, dahil po, ang ating Panginoong Kristo, gusto niyang itayo ang kanyang iglesia dito sa lupa, sa Kanya. Pero paano maitayo ang kanyang iglesia sa kanyang sarili? Unang-una, sisirain niya kung anuman ang mga bagay na hindi dapat na sumali doon sa itinatawag na building of the church. Dapat walang mangingibabaw na human principles, walang mangingibabaw na human philosophy, walang mangingibabaw na mga doktrina na hindi galing sa ating Panginoong Kristo. Kundi si Jesus Christ mismo, mga kaibigan kay Kristo, ang nagpakilala that all people should know that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Yan, mga kaibigan. Ngayon, dito tayo sa tatalian. Ano ibig sabihin ng tatalian? Yan. Pag sinasabing tatalian, gagapusin. Saan ba gagapusin? Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung ano ang iyong tatalian dito sa lupa, ay tatalian sa langit. Ano bang pangtali? Ano bang pangtali? Alam niyo mga kaibigan kay Kristo, ang pangtali, kung ating pag-isipang mabuti, ang doktrina ay isang uri ng pantali. Di ba? Kung ating pagbulay-bulayan sa ating mga isipan, bakit maraming mga tao mahirap makalabas sa mga maling turo? Dahil nakatali, nagapos, mga kaibigan. Di ba? Kita nyo, mula noon hanggang ngayon, may mga nagsasabi pa kung saan kami isinilang, kung saan kami lumaki, kung anong kinagisna namin, doon kami magpakamatay. Bakit ganon ang kanilang mga sinasabi? Dahil natatali sila sa gunong turo na hindi naman turo ng ating Panginoong Kristo. Dito, mga kaibigan kay Kristo, yung binding, ibig sabihin dyan, gusto ng Panginoon na tatalian ang mga tao sa kanyang mga turo at doon mismo sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya rito, ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo, Kapitulo 28, sa Matthew chapter 28, nakita natin ito sa talatang 19, ano? Sa Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19 mag-umpisa. Ang sabi rito, dahil dito magsiyaon kayo. Therefore, go ye therefore and teach all nations. Turuan ninyo sila. Baptize them. Sabi ng Panginoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Talatang 20, tingnan nyo. Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. See? Sabi ng Panginoong Kristo, turuan ninyo sila sa lahat ng mga bagay na kung itinuro sa inyo. Na gusto ng ating Panginoong Kristo na yung isip ng mga tao, yung puso ng mga tao, yung pananampalataya ng mga tao ay talagang matatali doon sa mga turo ng ating Panginoong Hesus at sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus mismo. Di ba? Dahil sa kapahayagan na ibinigay ng Diyos kay Peter, sabi ng Panginoon, I have given you the key. The keys of the kingdom. Ano bang keys of the kingdom? Yung susi ng kaharian ng langit at walang ibang susi ng kaharian ng langit kundi ang ating Panginoong Kristo. Na siyang wawasak. Yan dito ba, yung sa kayabangan natin dahil sa mga nalalaman natin na hindi naman galing sa Diyos, wawasakin yan. Dahil sa kaalaman at sa mga turo ng Panginoon at doon tayo itatali. Sabi ng Biblia, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah!
being a millstone, bilang batong gilingan or pangdurog. Ito, sasabihin ko sa inyo, hindi lang yan limited kay Peter at sa mga disciple ng ating Panginoong Hesus. Nais kong ipaalam sa inyo sa lahat ng mga nanonood ngayon na bilang mananampalataya ng Panginoong Kristo, kayo rin ay tinawag ayon sa Biblia. Si Peter mismo ang nagsalita nito sa kanyang sulat na kayo rin ay mga bato. Tinatawag na millstone din ang sabi rito. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan niyo ang Biblia. Okay. 1 Peter chapter 2. Sa 1 Peter chapter 2, yan, verse 5. Ye also, as lively stone, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Kayo rin naman ay gaya ng mga batong buhay. Hallelujah! So, ang sabi ng Biblia, we are also called lively stone. Alam niyo ba kung anong sabihin ng bato rito? The same. Nung sinaliksik ko ang original version of the Bible, the same meaning as of the meaning of Peter. Ay, ibig sabihin yan, grinding stone or millstone. Kayo rin ay tinatawag na batong pandurog. Ay ibig sabihin diyan, mga kaibigan kay Kristo, tayo ay tinuruan patungkol sa ating Panginoong Kristo. May alam tayo personally sa ating Panginoong Kristo to our personal encounter and through the scripture na ating ipahayag sa sanlibutan ito. Mga kaibigan, and we shall go and preach the gospel to tell the people that Jesus Christ is Lord, to tell the people that Jesus is the Christ, the only begotten Son of God, that to tell the people that the only Savior is Jesus alone. Mga kaibigan, sasabihan ang mga tao na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaya, alam niyo mga kaibigan, itong Great Commission ay hindi natapos sa panahon ng mga disciple. Ito ay nagpatuloy sa ating panahon ngayon. Bakit? Every day, the population sa sanlibutan ito ay dumarami. Kaya, yung sinabi ni Apostle Peter na kayo rin ay tinatawag na mga bato. Ibig sabihin diyan, mga kaibigan, kung ano ang function ni Apostle Peter bilang preacher of the revelation concerning Jesus Christ, yun din ang gawain natin ngayon. We are not to preach religion. We are to preach Jesus. Yun po mga kaibigan kay Kristo. If you want to be a part in building of the kingdom of God or the church of God, preach Jesus Christ alone. Mga kaibigan kay Kristo, sapagkat sabi ng Panginoong Kristo, upon this rock I will build my church. Sa sarili ng ating Panginoong Hesus, itatayo ang kanyang iglesia. Ibig sabihin diyan, we have to win soul for Jesus. Yan, di ba? Kaya tinuruan, binigyan tayo ng itawag Great Commission, mga kaibigan, na turuan ang mga tao sa mga turo ng ating Panginoong Kristo para mapalitan yung anuman na kanilang pinanindigan na hindi tinuro ng Panginoon at maalis sa kanila at mapalitan ng turo na tinuro ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan. Yan, go and make disciples, ang sabi ng Panginoong Kristo. Sapagkat tinuturing din tayo sa Biblia that we are a lively stones. Yan. So, dalawang batong napakahalaga sa Biblia. Number 1 is a grinding stone o millstone. Pangalawa, yung tinatawag na cornerstone. Walang iba, si Jesus Christ. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dala-dala natin ang mga turo ng Panginoong Kristo.
ang revelation tungkol kay Jesus Christ bilang instrumento na pandurog, mga kaibigan. Bilang instrumento ng pagwawagi ng mga kaluluwa para kay Kristo Jesus. Yan po. Alam nyo, soul winning, hindi tayo makapagwagi ng kaluluwa kung hindi si Jesus Christ ang ating gagamitin. Oo, pwede tayong makapag-invite ng mga kaluluwa sa loob ng church. But if you don't teach the people about Jesus Christ, mahina ang kanilang pundasyon. Sapagkat ang pinakamahalaga na kanilang malalaman at matutunan ay tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat dumating man ang araw ng mga pagsubok, kung ang tao ay napagwagian mo para kay Jesus Christ, na naitali mo sa ating Panginoong Kristo, that He became and she became the disciple of Jesus Christ and the follower of teachings of Christ, ano man ang mangyari, manatili yan na naglilingkod sa Panginoon. Yan, di ba? Hindi yan ma-affected. Ano yun ang nangyayari? Halimbawa, may pagliliglig, may yung mga tao na hindi na itayo doon sa ating Panginoon Kristo, hindi mo na makikita maglilingkod sa Panginoon. At sasabihin pa nila, dati naging born again naman ako, ngayon hindi na ako. Paano? Anong uring born again? Bakit? Dahil hindi na naitayo ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus mismo. Yan. Our part being millstone or bato, mga kaibigan, is to proclaim the gospel of Jesus Christ. To proclaim about Jesus. Yan po. Hallelujah. Yan. So ngayon, yun lang po mensahe natin dadalhin sa mga tao. Tungkol sa ating Panginoong Hesus, kaya anong gagawin natin? Know more about Jesus. We have to know more about Jesus. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus ng higit pa. Alamin natin siya. Paano natin makilala ang ating Panginoong Kristo? Yan. So, kailangan po maging malapit ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus at sa pamagitan, lalong-lalo na sa Scripture, sa salita niya, at sa pamagitan ng salita ng Panginoong Hesus, makilala natin ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus, nagsaliksik kayo ng katotohanan, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, ang katotohanan ang siyang nagsasaksi tungkol sa Kanya. The Scripture testifies about Jesus. Hallelujah. Yun po, mga kaibigan. So bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, ito po ang mensahe na aking hinatid sa inyo sa gabing ito at pagpalain po kayo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa gabi ito kami po'y lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ama, kami po'y naniniwala ng iyong bugtong anak na si Jesus. Siya ang cornerstone, fondasyon ng aming pananampalataya. At wala ng iba. Jesus Christ is the same yesterday. Siyang noon, siyang ngayon. Hindi siya napapalitan. Siya ang aming kaligtasan. Ang iyong bugtong anak na si Jesus, siyang aming kalakasan. Siya ang aming buhay. Ama namin na nasa langit, ang dalangin ko po sa iyo, na kami na mananampalataya mo sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo. Mabuksan pa ang aming mga puso at makilala namin ng lubusan ang iyong bugtong anak na si Jesus na pinadala dito sa lupa. Kami pinaniniwala that Jesus is your Son and He is your Messiah. He is the Messiah, yung pinadala mo, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus. Salamat
na sa mga itinuro mo sa gabing ito, we believe, Lord, that we have part. Meron po kaming bahagi, Panginoon, sa mga gawain mo, lalong-lalo na sa pababahagi ng iyong mga silita, na binigay mo rin sa amin ang instrumento gaya ng binigay mo kay Peter, na iyong apostol, at hindi lang kay Peter, sa mga disciples din. Ang susi ng pagwawagi ng kaluluwa at na walang iba, kundi yung kapahayagan kung sino ka sa aming mga buhay, kung sino ka, Panginoon, ay pinadala dito sa lupa. Ama namin na nasa langit, salamat po sa iyo. Dalangin ko po, Ama, na sa mga huling araw na ito, there shall be a revival of evangelism, Lord, sa buong mundo. That all the people, all your believers, O Lord God, shall proclaim that there is only one Savior, and that is Jesus Christ alone. And there is no other Savior except Jesus alone. Ama namin na nasa langit, dalangin ko po sa iyo, maging kami, Panginoon, na nanonood sa gabing ito. O Panginoon, hallelujah. Salamat po na sa pamagitan ng mensaheng ito, nakita namin na kami ay may bahagi rin, that we are part, Lord, of the building of your kingdom. That Jesus Christ shall be the King of kings and the Lord of lords, and He is the Lord of your kingdom. Panginoon, salamat po sa iyo. In the name of Jesus, we pray, Lord, that anoint every believers, anoint their mouth, Lord, to speak your word boldly. Na masasabi namin sa mga tao na walang takot, na ipahayag na si Jesus lamang ang tagapagligtas at wala nang iba. Si Jesus lamang ang tagapagpagaling ng mga may karamdaman. Na si Jesus lamang, hallelujah, ang siyang aming kapayapaan at aming kaligtasan at wala nang iba. Siya rin ang aming kalayaan. Ama namin na sa langit, salamat po. Sa gabing ito, sino man po ang may mga sakit at karamdaman sa gabing ito, Panginoon, touch their body in Jesus' mighty name, for I believe, Lord, that at the cross of Calvary, you have carried our sickness and our disease, O Lord. You have been wounded, Lord, for our transgression. You have been bruised for our iniquities. And thank you, God. By your stripes we are healed. Thank you, Lord, for the healing. All sick people, tonight, in the name of Jesus, especially your children and believers, Lord, be healed in the name of Jesus. I cast out sickness and disease to depart from their bodies right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. For your miracle in Jesus' mighty name. Dakila ka, Panginoon. Salamat po. Lord, into your hands we give back all the praises and the glory and honor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Purihin ka. Purihin ka. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, mayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Ang Panginoong Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay patuloy na magbuhos ng saganang pagpapala sa inyong mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. At kayo at tayong lahat ay gagamitin sa mga huling araw na ito to proclaim the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. With power. Dahil po, yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, yung kapangyarihan, yung kaalaman natin at karunungan tungkol sa ating Panginoong Hesus, that Jesus Christ is the only begotten Son of God, the Messiah, our Savior. God bless everyone. Amen.